Magandang gabi po, Ginoong Mendoza. Maraming salamat po sa paglaan ng oras para sa ating panayam. Maaari po ba kayong magbahagi ng kaunti tungkol sa iyong sarili at kung anong uri ng trabaho ang iyong ginampanan sa ibang bansa? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jake Mendoza, 54 years old. Kasalukuyan nagtatrabaho rito sa Hong Kong bilang kasambahay for 31 years. Ano po ang nag-udyok sa inyo magdesisyon na magtrabaho sa ibang bansa? Dahil dala na rin ng kahirapan sa Pilipinas. Kaya naisipan ko mag-apply dito sa papuntang Hong Kong dahil sa kinikitang maliit na kita nung ako nagtatrabaho bilang factory worker sa Pilipinas. Ano po ang naging hamon na iyong naranasan sa pag-a-adjust sa wika sa Hong Kong at paano po niyo ito nalampasan? Nung bago ako rito, ang amo ko kasi ay isang Chinese na matanda na hindi marunong mag-English. Kahit basic na English, hindi siya marunong magsalita, puro action lang. So napakahirap para makapag-communicate sa kanya. At sa dala ng kahirapan, tiniis ko na intindihin siya. At kahit na nahihirapan ako, nagdasal na lang ako para matulungan ako ni Lord na magampanan ko yung trabaho ko. May mga pagkakataon po ba na nahirapan kayong makipagkomunikasyon sa iyong mga katrabaho o sa mga tao sa iyong paligid dahil sa language barrier? Maaari niyo po ba itong ikwento? Hanggang ngayon naman, nahihirapan pa rin kami lalo na sa taxi. Pagsakay namin ng taxi, hindi namin ma-pronounce na mabuti yung lugar na pupuntahan namin. Minsan, ginugugil na lang namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako ganun ka-fluent magsalita ng Cantonese, ng lengguwahe nila. Kaya hanggang ngayon, mahirap pa rin, lalo nung una. At least ngayon, kahit paano nakakaintindi na ako ng mga basic na salita. At ang amo ko naman dito, English speaking kami. Ano po ang pinakamalaking pagkakaiba ng kultura ng Hong Kong kumpara sa kultura ng Pilipinas? Paano po ito nakaapekto sa iyong personal na buhay? Kultura ng Hong Kong, kultura ng Pilipinas, example yung pagtulong sa mga kamag-anak. Sa mga incheck, hindi uso yun. Yun ang pinakamahirap sa kanila. Yun ang pagkakaiba ng natin sa kanila na sila kanya-kanya ng buhay. Sa atin, kahit sino nangangailangan, lalo't kamag-anak, tutulungan natin. Yun ang mahirap dito. Paano niyo po inadjust ang iyong sarili sa mga tradisyon at kultura ng Hong Kong? May mga bagay po bang mahirap tanggapin o sundin? Minsan sa hindi sila ganun kagalang. Tulad ngayon, kumbaga nagkakaedad na ako, nakikita ko kung paano ang mga bata rito hindi ganun kadisiplina katulad ng bata sa Pilipinas na. Halimbawa, nasa MRT ka na may magpapaupo sa iyo kung kailangan. Dito, parang mabibilang mo sa daliri kung sino lang yung mag-give way. Paano po ang trato ng iyong mga katrabaho sa iyo bilang isang Pilipino? Mayroon po bang mga espesyal na pagtrato o pagkakaiba sa pagitan ng mga lokal at mga migranteng trabahador sa Hong Kong? Diskriminasyon, yun ang unang-una kahit saan naman lugar. Lagi naman, or
pangkaraniwan, natidiscriminate tayo mga Pinoy. Pero kung marunong ka makisama at mapapagbuti mo ang trabaho mo, mapapakita mo sa kanila na pag nagagawa mo ng maayos ang trabaho mo, kahit paano, nababawasan yung diskriminasyon. Tulad ngayon, kumbaga, 10 taon na ako dito sa amo ko. Sa ngayon, kahit paano naman, yung tiwala nakuha ko na sa kanila. Yun lamang po ang mga katanungan. Muli, maraming salamat po sa paglaan ng oras para sa aking munting panayam. Maraming salamat po muli. Magandang tanghali po, Mrs. Punsalan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng iyong oras para sa aking munting interview. Sisimulan ko na po. Maaari po ba kayong magbahagi ng kaunti tungkol sa iyong sarili at kung ano ang uri ng trabaho ang iyong ginampanan sa call center? Okay. Good afternoon. Bali, ako si Lizelle Punzalan. I am old and currently working as a support advisor sa isang BPO company which is as incorporated. Yan. Maaari mo po bang ikwento ang iyong mga unang karanasan sa pagtatrabaho sa isang call center? Actually, this is my second company bilang isang BPO employee. So, on my first company, bali, mixed emotions. Kasi that is my first time na mag call center agent. Bali, during the interview, during the mock call process, medyo kinakabahan, pero at the long run, provided naman nila lahat. From trainings, napaka-strict nila sa mga processes, ganyan. So, okay naman. Ano ang mga pangunahing pagkakaiba na napansin mo noong nagsimula ka sa trabahong ito kumpara sa iyong dating trabaho o kinalatihang kapaligiran? Actually, prior to deciding na mag-call center is I am working sa corporate world. So, sa corporate world, hindi siya ganon ka-strict in the sense na hindi routinary yung ginagawa since ipabago-bago everyday. Unlike sa BPO or sa call center, meron kang script, meron kang ganito at ganito lang yung tinatanong ng mga clients, which is nakakabisado mo everyday. Ano ang naging dahilan o inspirasyon mo para pumasok sa industriyang ito? After pandemic, naghanap ako ng work. So, syempre, ayokong maging stagnant yung knowledge ko. So, I tried to apply sa corporate world, then at the same time nag-apply din ako sa call center agent dito sa malapit sa amin. So ang inspiration ko is syempre family, at the same time matuto pa ng other na trabaho, unlike do sa previous company na meron ako. Paano mo na-adjust ang iyong paraan ng komunikasyon, lalo na sa paggamit ng Ingles, sa iyong trabaho sa call center? Actually, there are no specific adjustments naman. Kasi sa corporate world, marami ka rin nakakasilimuhang or kailangang ibang language eh. Kasi, di ba, ang main communication sa corporate world is English. So, dapat bihasa ka rin sa English.
Pero dito kasi sa call center, as call center agent, more on speaking ka eh. Pero sa corporate, more on communication through email, which is nababago mo, di ba? Nababago mo or napag-iisipan mo prior to providing the information dun sa client mo. Pero sa call center agent, as call center agent, hindi. Spontaneous dapat yung pakikipag-communicate mo sa mga client mo. Ano ang mga hamon na naranasan mo sa pakikisalamuha sa mga customer mula sa ibang kultura o bansa? At paano mo ito nalampasan? Ang mga challenges na experience ko yung pagiging sobrang slang nila. At the same time, meron ako mga clients na Black Americans, which is hindi natin masyadong maintindihan since kinakain nila yung English nila, yung term na kinakain. Parang mahirap talaga silang intindihin. Pero kailangan mo siya talaga pagtiyagaan. Kasi kailangan nating magkaroon ng result pag doon sa sa call center eh. Kailangan natin mabigay yung sila. Sa iyong pananaw, paano nakaapekto ang wika at kultura sa iyong interaksyon sa mga kliyente at katrabaho sa call center? That's a good question kasi mahirap din sagutin kung ano yung nakaapekto. Pero, paano ba? Mas naging malawak pananaw mo sa kultura nila. Nila, nalalaman mo kung ano yung mga struggles nila sa life, ano yung mga works nila, gano'n. Ano ang mga pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa mga kultura ng ibang tao mula sa iyong mga katrabaho o mga customer? Pwedeng pakiulit. Ano ang mga pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa mga kultura ng ibang tao mula sa iyong mga katrabaho o mga customer? Actually, they are, ang natutunan ko lang naman is how to communicate sa kanila with empathy, with reassurance na matutulungan mo sila, ganyan. Yun. Maraming salamat po muli sa pagbibigay ng oras para sa aking munting panayam. Yun lamang po ang aking mga katanungan. Maraming salamat po muli. Salamat, Rochelle. Magandang umaga po, Ginoong Rolando. Maraming salamat sa pagbibigay ng iyong oras para sa aking munting panayam. Maaari po ba kayong magbahagi tungkol sa iyong sarili at kung anong uri ng trabaho ang iyong ginampanan sa ibang bansa? Opo. Magpapakilala muna po ako. Ako po si Rolando Ignacio at ako po ay nakapagtrabaho po sa ibang bansa bilang isang driver. Ano po ang nag-udyok sa inyo na magdesisyon na magtrabaho sa ibang bansa? Nakapag-isipan ko mga ibang bansa sapagkat dito nga sa atin ay medyo mahirap humanap ng trabaho at sa kababaan din ng sweldo. Hindi katulad din sa ibang bansa, medyo malaki naman kumpara dito sa atin. Ilang taon po kayong nagtrabaho sa Saudi Arabia? Okay, nakapagtrabaho sa Saudi Arabia bilang humigit kumulang 3 taon. Ano po ang mga naging hamon na iyong naranasan sa pag-a-adjust sa wika ng Saudi Arabia at paano mo ito nalampasan? Ang naging hamon sa akin doon, lalo sa pagsalita sa wika nila,
medyo nahirapan ako pero kailangan nating pag-aralan para lalo kami magkaintindihan. Kaya nanapasan ko rin yun pero medyo mahirap din. Paano nakatulong o naging hadlang ang iyong kaalaman sa Filipino o Ingles na pakikisalamuha sa mga tao sa Saudi Arabia? Nahirapan ba silang intindihin ka dahil sa iyong tono ng pananalita? Opo, mahirap. Kasi lalo kung bago ka lang po doon, una-una yung mga salita nila hindi ko nga po maintindihan. So, nahihirapan talaga ako. Yung accents naman nila, yung sa pakikitungo sa akin, makikita mo kung sa kilos nila kung sila ba'y galit o sila ba'y natutuwa. Malalaman mo din yun sa access lang nila. May mga pagkakataon po ba na nahirapan kayong makipagkomunikasyon sa iyong mga katrabaho o sa mga tao sa iyong paligid dahil sa language barrier? Ano po ang iyong ginawa upang malampasan ito? Opo, talagang nahihirapan. Kaya ang ginawa ko po, pinag-aralan ko maigi yung kanilang lingwahe. Nang sa ganon, magkaintindihan kami sa bawat sinasabi namin. Kaya ng mga bagay-bagay na hindi ko alam, kailangan pag-aralan ko talaga kasi hindi sila ang mag-a-adjust para sa akin, kundi ako ang mag-a-adjust para intindihin ko sila. Ano po ang pinakamalaking pagkakaiba ng kultura ng Saudi Arabia kumpara sa kultura ng Pilipinas? Paano ito nakaapekto sa iyong personal na buhay? Tungkol sa kultura, ang nakita ko ng mga kultura sa kanila, sa pakikipag-usap o sa pananamit man, medyo maninibago ka. Kasi pag sila nakipag-usap, bago sila mag-usap, napapansin ko, nakikipagkamayan muna sila. Tapos magbabatian, tapos magbebeso-beso. Sa pananamit naman, ganun din. Dahil tayo ng mga, ang pananamit ay pantalon, short, sando, t-shirt. Sa kanila, lagi silang nakamahaba, na puti. Yun ang kalimitan. Meron din na lang madalang na nakapantalon, nakaformal. Pero ang kalimitan sa kultura nilang nakikita ko, yung puting damit na mahaba, malaki. At sa babae naman, talagang ang kanilang pananamit, mata lang ang kita halos. Pagdating sa babae, ipinagbabawal yung nakalabas sa buhok o naka-short ang babae o naka-t-shirt pwede, pero kailangan sila madalas yung mahaba, halos mata lang ang kita. Paano niyo po in-adjust ang iyong sarili sa mga tradisyon at kultura ng bansang Saudi? May mga bagay bang mahirap tanggapin o sundin? Oo, kasi sa kanila doon, maraming pinagbabawal. So, kailangan ikaw mag-adjust para masusunod mo kung ano yung mga pinagbabawal nila ron. Kagaya nga sinabi ko, baka tulad dito sa atin sa Pilipinas, pwedeng nakahubad. Habang nilalakad, naka-short. Doon, hindi pwede yun. At sa mga babae, sa mga tradisyon nila na ginagawa, at tulad ng pagdating ng umaga, sila yun ang pinakamalaking nakita kong malaking depresya sa atin. Kasi sila, kahit saang lugar, sumasamba sila. May oras sila ng pagsamba, umaga, tanghali, at saka hapon. Yun ang malaking tradisyon na nakikita ko na malaking pagkakaiba sa atin. Katulad sa pananamit nga, katulad ng mga babae. Ang mga babae doon talagang hindi mo makikita parang hip-hop o anong mga pananamit. Meron silang kisang sinusunod lang noon na mahigpit na ipinagbabawal na talaga naman sumusunod. So, kailangan mo sumunod para
hindi ako mapatawa na parusa sa bansa nila. Maraming salamat po sa pagbibigay ulit ng oras para sa akin. Yan lamang po. Salamat po. Salamat.